So ngayon ay February 16. So katatapos lang nung Valentine's. Ayan. So nung Valentine's, hindi ko alam kung anong position nyo dyan, anong iniisip nyo, anong pinag-uusapan nyo dyan. Pero ang akmang magdiwang ng mga ganong klase ng mga pagdiriwang ay walang iba kundi mag-asawa. At ano ang pinaka maigi na pwedeng ibigay ng mister sa misis? Sabi nung iba, wag na daw bulaklak, bigas na lang. Pero ano nga ba ang pinakamainam na pwedeng ibigay sa isang misis? Ano ba ang dapat pinapangarap ng isang asawang babae na matanggap niya mula sa kanyang mister? At ang sagot ay walang iba kung hindi salita ng Diyos. Walang iba kung hindi si Hesukristo. At yan ang makikita natin ngayon sa talata natin. Inaaniyahan ko kayo na tumayo at buksan ang mga Bibles ninyo galing sa, hindi sa Valentine's, sa 1 Corinthians chapter 14. Nabasa na yung verse 35 kanina, basahin natin 33 hanggang 35. 1 Corinthians 14 verse 33 hanggang 35. So sa hapon nagkakaroon tayo ng mga pangangaral na thematic at Lord willing sa hapon ang February ay tungkol sa marriage. Sa March iba na naman na theme. 1 Corinthians 14:33. This is the word of the Lord. Verse 33. For God is not a God of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. The women should keep silent in the churches, for they are not permitted to speak, but should be in submission, as the law also says. If there is anything they desire to learn, let them ask their husbands at home, for it is shameful for a woman to speak in church. This is the word of the Lord. Makaupo na po tayo. Bago kayo kabahan, baka hindi na umimik yung kababaihan, tignan muna natin yung context. No? So, 1 Corinthians, isa siyang letter na binigay ni Apostle Paul sa mga taga-Corinth at pwede nating makita yung letter sa Corinth bilang isang sulat para sa isang church na maraming kailangang i-reform sa kanilang samahan. Sobrang daming dapat i-reform dito sa Corinthian church. Iba-iba yung mga tinalakay ni Pablo. Una, may mga division sa kanila. Merong mga partisanship, pagkakahati-hati, paggrupo-grupo, kailangang i-reform. May usapin ng church discipline na hindi nila tinatama, kailangang i-reform. Merong sexual immorality at tungkol sa principles of marriage. Hindi pa sila informed, kailangan niyong i-reform. Usapin ng Christian liberty, nagkakanya-kanya sila. Kailangang i-reform. Meron si Apostle Paul na mga pastoral rights, kailangang i-reform. At dito, pinatutungkulan yung order of worship. Papaano sila kapag sumasamba? Kailangang i-reform. Spiritual gifts, kailangang i-reform. Lord's Supper, mali na naman, kailangang i-reform. Ang primacy ng pag-ibig, kailangan nilang matutunan. At sa chapter 15, ang doctrine ng resurrection, kailangan na naman nilang ma-reform. Pero dito sa chapter natin, chapter 14, isa ito sa mga dulong chapter. Hindi pa ito yung pinaka-last, pero ito yung pinaka-halos dulo na kung saan tinatalakay ni Pablo yung usapin ng order of worship. Pag pinag-uusapan na dito ay ang kanilang pagtitipon-tipon at pagsamba. Sa pagsamba sa Diyos, kailangan ng kaayusan dahil ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kung hindi Diyos ng kaayusan. Verse 33. At yung ganitong klase ng kaayusan ay hindi lang exclusive sa Corinth, kung hindi dapat to sa lahat ng churches. Verse 33. At parte ng kaayusan sa church ay ang mga kababaihan ay hindi dapat pahintulutang magsalita kung hindi magpasakop. Verse 34. At kung may kababaihan na gustong may matutunan o may tanong, kailangang tanungin nila ang kanilang asawang lalaki
sa bahay, verse 35. Dahil kahihiyan para sa isang babae na magsalita sa loob ng iglesia. Verse 35. Now, kailangan nating liwanagin. May dalawang kailangan tayong liwanagin. Una, anong klaseng meeting yung meron sila? At pangalawa, anong klaseng pagsasalita yung pinagbabawal? So, kailangan maging clear tayo no? What kind of meeting itong sinasabi ng verse 35. At anong klase ng speaking sa women yung ipinagbabawal. So yung meeting nila ay public worship. Ito ay covenant worship. Ito ay ganito. Usapin ito ng pagsamba. Kung saan merong preaching, teaching, at during their time, may prophesying pa. At meron ding mga bumibisitang unbeliever. Isa yan sa binanggit ni Apostle Paul. Sabi niya, dapat may kaayusan tayo kapag sumasamba. Meron pa na mga New Testament spiritual gifts na meron, prophecy, visions, meron pa during their time. Pero sabi niya, kahit na may ganun, kailangan may kaayusan. May mga unbeliever na nakakakita, nakaka-witness. Kailangan ang maisip nila na nandito ang presensya ng Diyos. Hindi dapat magulo. Yun yung meeting. So hindi ito kahit anong meeting, hindi ito pag-uusap sa labas, hindi ito informal meeting, ito ay public worship. Ngayon, ano yung pinagbabawal na uri ng pagsasalita? Yung word na ginamit dito sa speaking na sinabi ni Apostle Paul ay general kind of talk or public speech. Ito ay pagtuturo, pangangaral, o pagcha-challenge o pagtatanong ng malakas yung boses in a disrespectful and disruptive way. Kaya sinabi, shameful ito. Hindi pwede habang may nagpa-prophesy, tatayo na lang, sasabihin, mali yan. O sasabihin, bakit ganyan? O kaya, bigla na lang, mangiistorbo doon sa worship. Yan yung klase ng pananalita na pinagbabawal ni Apostle Paul, verse 35. Therefore, sa public worship ng iglesia sa Corinth, ang mga kababaihan ay pinagbabawalan na manggulo doon sa kanilang gathering. Now, kailangan natin i-qualify ito. Hindi lang naman kababaihan ang binigyan ng qualification ni Paul. Ang napakalaki ng chapter. Actually, yung order of worship ay para sa lahat. Hindi lang sa babae. Napakahaba nung tinalakay niya dito kung paano dapat ang disposisyon, pagtrato at ginagawa ng lahat, especially may mga gifts, doon sa order of worship. Maging ang mga kalalakihan, prophets or tongue speakers, kailangan nilang manahimik at times. Hindi pwede sabay-sabay. Kailangan isa lang magsasalita, may mag-i-interpret, may speaking in tongues, biglang may mag-i-interpret. Hindi dapat sabay-sabay. So itong order na ito ay hindi specific lang sa babae. Yung text natin, specific sa babae. Pero yung kabuuan ng order of worship, sakop lahat ng nasa kongregasyon. Pero maiba lang ako, I will digress for a moment, dahil merong mga tagapagturo ng mga Christian teachers na nagtuturo na sa early church daw ay walang formal gathering. Ang sinasabi nila, sila ay pro-house churches, pro-unorganized communities. At ang gusto nilang klase ng pagsamba ay yung walang order. At ang argument nila, sa early church daw, wala naman daw ganito. Yung ganitong ginagawa natin, wala daw ganito. Imbento lang daw to pagdating ng patristic period. Pero daw, pag binasa daw natin yung New Testament, wala daw ganitong klase ng orderliness. Ang gusto nila ay free flow na klase ng pagtitipon. Alam nyo, ang isa sa mga sumunod dyan ay yung mga tinatawag na Quakers sa kasaysayan. Pag nagmi-meeting sila, walang sermon prep, walang order of worship, kung sino gusto magsalita, magsasalita. Napakagulo. Pero anong sinabi ng talata natin? May order na. Corinthian church pa lang. Very early. Sa Corinthian church pa lang, pinaayos na sila ni Pablo. Sinabi ni Pablo, may kaayusan ang publikong pagsamba. Hindi ito other meetings. Hindi ito informal gathering. Ito'y formal covenant worship ng isang iglesia. So hindi totoo yun. Na-imbento lang yung organized church. Yan yung mga maririnig nyo ngayon eh. Ayaw ko sa institution ng church. Gusto ko maging Christian pero ayaw ko ng institution. Gusto ko maging believer, ako lang, pero ayaw ko nung organized worship. No!
andito mismo sa talata na merong organized worship sa Corinthian church. Now, balik tayo. That's just a digression. Now, anong sabi ni Apostle Paul pagdating naman sa kababaihan? Sabi niya, sila na may mga tanong, may pagdududa, o merong mga hamon sa mga narinig nila, kunyari, may nag-prophesy or may nagturo, hindi sila convinced. O may tanong sila, o may doubt sila, o may disagreement sila. Ang dapat gawin, kausapin niya yung mister niya sa bahay. Tapos tatanungin niya yung mister niya. At yung mister ang makakapagsagot sa kanya. Kailangan, very specific si Paul, no? Hindi niya lang sinabi na tanungin mo yung mister mo. Sabi niya, tanungin mo sa bahay, at home. Bago pa niya ma-disrupt yung preacher, bago pa niya ma-disrupt yung kanyang mister, bago niya pa ma-disrupt yung mga nakapaligid sa kanyang ibang seryosong sumasamba. Therefore, ang church worship ay hindi freestyle, hindi spontaneous, at hindi rin free flow. Pero ang implication nito, napakaganda kasi ang tinuturo niya, order of church. Pero habang tinuturo niya yung order of church, ang lumabas dun sa kanyang pagtuturo ay order din ng marriage. Order din ng home. Mula dun sa pagtuturo niya ng order of worship, bigla niyang natalakay yung order ng pag-aasawa. While Paul was intending to give an instruction to the church, he touched an important order in the home. At ano yon? Merong pagtuturo sa tahanan. Merong pagtatanong, merong pagkatuto, merong pagtuturo, may tinuturuan sa loob ng pag-aasawa. At diyan natin kukunin yung mensahe natin. Nilalayo ng Panginoon na ang pag-aasawa ay maging isang teolohikal na seminaryo kung saan ang pagkatuto at pagtuturo tungkol sa Diyos ay nangyayari. God meant marriage to be a theological institution where learning and teaching about God happens. Alam nyo, ang estado, yung government, state government, hindi sila inutusan ng Diyos na magturo about God. Hindi sabi ng Diyos, government, you teach the gospel. Hindi. Ang binigyan ng mandato ng Diyos na magturo tungkol sa ebanghelyo ay ang iglesia at ang tahanan. Yung pangatlong institusyon ng tahanan, yung institusyon ng kasal, nilayon din pala ng Panginoon yan para maging lugar kung saan tinuturo yung katotohanan tungkol sa Diyos. Government? No. Church? Yes. House? Yes as well. Doon sa tahanan, ang kailangan maging sentro ng kaalaman tungkol sa Diyos. Dito dapat merong ebanghelyo, merong pagtuturo. Ito mismo ang eskwelahan ng teolohiya tungkol sa Diyos. At yan yung ginawa ng ebanghelyo, di ba? Dalawa yung ginawa ng gospel in relation to this. Ang ebanghelyo, binabalik yung sinira ng kasalanan. Ano yung sinira ng kasalanan? Yung order of marriage. At dito, dahil sila'y niligtas na, binabalik. Mister, turuan mo ang misis mo. Misis, magpasakop ka sa mister mo. Binabalik ng ebanghelyo yung sinira ng kasalanan. Dahil ang pagkasira ng kasalanan, nasunod si Eva na nanguna sa kasalanan at pinasunod si Adan. Adan, sundan mo ko sa kasalanan. Winasak yung order. Binabalik ni Jesus at ng bagong tipan yung totoong order. Pero ganun din, ang nilalayo ng ebanghelyo ay kaalaman ng Diyos. John chapter 17. Anong prayer ni Jesus sa Ama? Sabi niya, Father, nagawa ko na yung pinapagawa mo sa akin. I have taught them about you. Naituro ko ikaw at ang iyong Mesiyas. Ang kaligtasan ay pagkatuto tungkol sa Diyos. Isa itong pagkabukas ng puso, ng kaalaman na nakikilala ng tunay yung Diyos. Hindi superficial,
Hindi lang bara-bara na, hindi, kilala ko ang Diyos. Hindi, totoong kilala yung Diyos sa puso't isipan. There is an intimate knowledge of God. Yan ang gospel. At yan yung ginagawa ng gospel. At yan yung sinira ng kasalanan. At dito, binalik ito ni Jesus. At sinabi niya, dapat magpatuloy ito. Pero ngayon, in the context of marriage. Kaya titignan natin ngayon, yung dalawang karakter dito. Una, si Mrs., pangalawa, si Mr. Number 1, the wife as a passionate learner. And number 2, the husband as a diligent teacher. Si Mrs. bilang isang mainapoy na mag-aaral. Sabi ni Matthew Poole, yung prohibition sa asawang babae ay mangaral at magturo sa mga tao at mang-istorbo doon sa nangangaral at istorbohin, alin? Yung pagtitipon. To be satisfied. At pero meron pang isa. Hindi lang yon. Sabi ni Matthew Poole, dito ako medyo aha moment. Sabi niya, meron pang isang pinagbabawal doon sa text. Sabi niya, to be satisfied when she is in doubt of what she heard. Isa daw to sa pinagbabawal pa. Hindi lang pinagbabawal na manggulo, pero pinagbabawal na okay lang na meron siyang pagdududa at okay siya doon. Sabi ni Paul, hindi sabi ni Paul, pag may mga babae, meron kayong tanong, manahimik na lang kayo, huwag na kayo magtanong. Hindi yun ang sabi ni Paul. Ang sabi niya, kung meron kayong tanong, kailangan nyo ng sagot. Mrs., meron kang tanong, kailangan mo ng sagot. Pero not in a disruptive way. Balik ka sa tahanan nyo, tanong mo sa asawa mong lalaki. Therefore, isang kasalanan dito ay pag nasasatisfy ka, may doubt ka, tapos okay lang sa'yo yun. Kumbaga, binabaliwala yung mga doubts na yun. No. So, to disturb the church is a no, and to learn and to be interested and be curious is a yes. Ini-encourage siya. Sinasabi sa kanya, pwede. Pwede kang magtanong, pwede kang mag-interesado, pwede kang matuto ng matuto ng matuto ng matuto. Istorbo, no? Matuto, yes. At para masatisfy yung kanyang interest, kailangan niyang mag-submit sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya. At yan ang nakalagay sa talata na parte ng isang misis na magpapayabong sa kanilang tahanan. In marriage, eager teachableness is the humble virtue of the Christian wife. Sa marriage, ang mapagpasakop at mapagpakumbabang karakter ng isang Kristiyanong misis ay ang masigasig niyang kahandaan para matuto. Pag ang isang misis gustong matuto, hindi yan assertiveness. Yan ay submission. Pagpapasakop. Gusto ko turuan mo ko, gusto ko pang matuto. Meron akong mga tanong na gusto kong masagot. Yan ay pagrespeto sa asawang lalaki kapag nagtatanong siya sa kanyang mister. Sinasabi ng misis, ako isang estudyante, isa akong mag-aaral at ikaw ang dapat magturo sa akin. At yan ang pagiging katulad ng iglesia ng isang misis. Yan ang reflection ng marriage, di ba? Si husband reflecting Christ, si wife reflecting the church. And the church always asks Christ. Ang iglesia palagi nagpapaturo kay Jesus. Kaya nagtitipon palagi. Bakit? Kasi gusto niyang marinig yung boses ng kanyang Panginoon ni Jesucristo. Kaya binubuklat yung Biblia kasi gusto ng iglesia na siya ay bigyan ng pagkain, ng tinapay ng buhay espiritual. Kaya ang isang misis na handang magpaturo sa kanyang mister ay umaanino doon sa karakter na meron ang iglesia. Kaya para sa mga kababaihan, sa mga misis, you should develop a healthy interest in God for the spiritual welfare of your family. Para sa kabutihan ng pamilya nyo, magkaroon ka ng gutom at interes patungkol sa Panginoon. Isang prinsipyo, kung saan ka maraming tanong, doon ka pinaka-interesado. Kung saan ka may pinakamaraming tanong, nandun yung puso mo.
At kung yung isang misis, ang puro tanong ay tungkol sa Diyos, nandun yung puso niya. Kung tanong niya, katotohanan, 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 Diyos, 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 Biblia, 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 nandun yung puso niya. Kung saan ka pinakamaraming tanong, nandun ang puso mo. Kaya magkaroon ka ng gutom sa salita ni Kristo, hindi sa salita ng ahas. Huwag ka maggutom sa salita ng ahas. Magkaroon ka ng gutom sa salita nung dudurog sa ulo ng ahas. Cultivate your hunger for the Word of God and be interested in truth. Sa mga asawang babae, inuutusan ka ng Diyos na matuto ka sa Kanya, diretso. Pero sa talata natin, inuutusan ka rin ng Diyos na dumepende ka sa asawa mong lalaki. Merong diretsahan, pero merong mediated. Merong diretsahan na sinasabi sa iyo ng Panginoon, sa akin ka magtanong, manalangin ka, magbasa ka ng Bible, kailangang gawin yan ng mga babae. Pero, utos din ni Jesus. Utos mismo ng verse 35. Sabi ng verse 35, lean on your husband. Depend on your husband. Ask him. And believe. Kahit na may mga panahon na hindi ka consistent na masasagot na yung mister. Pero pag nagtanong ka pa rin na nagtanong, yan ay encouragement sa kanya para mag-aral. Hindi ka dapat ma-dissuade, hindi ka dapat ma-discourage. Hindi naman alam ng mister ko yung sagot eh. Hindi, tanungin mo ng tanungin para ma-encourage siya na mag-aral ng salita ng Panginoon. Ito ang paraan mo para makatulong sa kanya. Ma-encourage mo siya na lumago sa espiritual na kaalaman at ganun din sa kanyang pagkalalaki. Sa kanyang pagiging leader. Paano mo pinapakita ang pagpapasakop at pagrespeto mo sa kanya? By being his supportive and number one student. Ganon mo siya nirerespeto. Ganon ka nagpapasakop. Sinasabi mo palagi, handa akong matuto sa ilalim mo. Yan ang pagpapakababa ng isang kababaihan. Yan ang pagpapasakop at respeto niya. Handa akong matuto mula sa iyo. Aking asawa. Para sa mga single naman, no? Sa mga single na kababaihan. Pag may mga nanliligaw sa iyo, isa sa consideration mo, of course, can he provide food for the table? Totoo yun. Pero there's another factor. Can he provide food from the Bible? Kaya niya bang maglagay ng pagkain sa lamesa, pero kaya niya bang magbigay ng pagkain mula sa Biblia? Kaya niya bang magturo ng katotohanan? Kaya mo ba sa konsensya mo na alam mo, kailangan kong magpasakop dito sa lalaking ito? Yan ang isang konsiderasyon mo. Kaya ko bang magpasakop sa mga paniniwala niya at turo niya? Yan ang konsiderasyon mo bilang isang babae. Alam niyo ba na yung asawa ni Martin Luther, si Catharina Bonbora, ay isa ring misis na very supportive sa kanyang mister. Siya ang nag-aayos sa kanilang bahay, sa mga anak nila, ganun din sa mga paghahanda nila. Minsan may mga pupuntang estudyante, theologians, bumibisita sa bahay nila Luther. At later on, yun ang tinaguri ang table talk. Na ilathala yung mga pinag-usapan nila doon. Pero hindi lang tagalinis si Catharina Bonbora. Hindi lang siya tagahanda ng pagkain. Nakikiupo siya doon. At nakikipag-usap at nagtatanong at nagdadialogo kasama nung ibang mga theologians, kasama ni Martin Luther. He engages in discussions about the truth. Mga kababaihan, hindi limitado sa kalalakihan ang usapin ng katotohanan. Hindi ito para sa lalaki lang. Hindi ito para sa mga mister lang. Maging ang mga kababaihan ay dapat magutom, interesado sa salita mismo ni Hesukristo. Maging isang asawang babae ka na nagpapasakop at sumusuporta sa asawa mong lalaki sa kanyang pinabanal na pamumuno. Pangalawa, mabilis lang yung una kasi ito na yung hard part, lalaki na.
Ayan na. The husband as a diligent teacher. Ang mister bilang isang masipag na tagapagturo. Inutusan ni Pablo yung mga babae na tanungin yung mga asawa nilang lalaki. Therefore, may assumption dito. Ang assumption ni Apostle Paul, alam ni mister yung sagot. Sabi niya, mga misis, tanungin niyo yung asawa niyong lalaki. Hindi niya sinabi, tanungin niyo si pastor. Pwede yon, pwede mangyari yon, hindi pinagbabawal yon. Pero ang unang-unang directive niya, number 1, step 1, instruction niya, tanungin mo yung mister mo, yung asawa mong lalaki. Ibig sabihin, may assumption si Apostle Paul na yung mga members sa Corinthian church na mga lalaki, alam nila kung ano isasagot. Kilala nila yung Diyos, alam nila yung mga Old Testament nila. Sipin nyo, may babae nagtanong, no? Mister, ano nga ba yung covenant theology? Bilang nagtanong, bilang pinagpawisan eh. Pero yung basic, yung pinaka-basic na katotohanan tungkol sa Biblia, alam nila. Ang lalaki ang ulo ng kanyang misis at ibig sabihin may mas mabigat siyang responsibilidad. Dahil siya ang otoridad, may mas mabigat siyang responsibilidad. Therefore, ang mga lalaki ang inaasahan sa tahanan na sila ang maging tagapagturo. Sila ang discipler. Mga mister, ikaw ang discipler ng misis mo. Ikaw ang discipler ng misis mo. Nasaan sa text yan? Ito mismo. 1 Corinthians 14:35. Ikaw ang discipler. Pag tinanong ka, misis, nasa yung discipler mo? Ayun, asawa kong lalaki. Siya. Yan yung nakalagay mismo sa text. Yung malakristong tungkulin ng isang mister sa pag-aasawa ay ang maging taga-disipulo sa tahanan. You are the resident theologian at home. You are the discipler. You have this Christ-like role in marriage. Sa simula pa lang ng paglikha at sa simula pa lang ng bagong nilikha, merong dalawang mister. At yung mga mister na yon ay palaging inaasahan ng Diyos na magtuturo sa kanya-kanya nilang asawa. Yung unang mister sa creation ay si Adan. Bakit alam ni Eva na bawal kainin yung prutas ng kaalaman ng mabuti at masama? Bakit alam ni Eva yon? Yung Diyos ba yung nagturo sa kanya? Wala. Wala pa siya, hindi pa siya created nung sinabi ng Diyos yun. Anong ibig sabihin? Tinuruan siya ni Adan. Si Adan ang nagturo sa kanya na bawal iyon. Kaya lang, sooner or later, hinayaan ni Adan na turuan ng ahas yung misis niya. Sa context ng Genesis 3, ang isang implication, habang kinakausap ng ahas si Eva, nandun lang si Adan. Hinahayaan niya na turuan. May ibang nagtuturo sa misis niya. At hinayaan niya. At ngayon, nandito tayo sa isang mundo na bumagsak sa kasalanan. Pero sa bagong nilikha, merong pangalawang mister. Ang ikalawang Adan, si Hesukristo, na walang pagod na nagtuturo sa kanyang misis, sa kanyang asawang babae, na araw-araw siyang tinuturuan ayon sa Espiritu, kahit minsan di siya nakikinig. Maging sa panahon na hindi nakikinig yung iglesia kay Jesus, turo pa rin siya ng turo. Walang humpay na pagtuturo ang Panginoong Jesus dahil ito'y tahanan niya. This is the household of Christ. Siya ang ulo nito. Hindi niya hahayaan yung ahas, yung manaig. Palagi niyang binibigyang babala yung church. Huwag kayong makinig sa false teacher. Huwag kayong makinig dito. Hindi niya hinahayaan yung iglesia niya. Bakit? Dahil isa siyang 1 Corinthians 14:35 na sumusunod. Tandaan nyo, lahat ng utos ng Diyos, ginawa niya muna. Wala siyang inutos na hindi nagsimula sa kanya. Actually, lahat ng inutos niya sa atin dahil yun ay kung sino siya.
Hindi hipokritang Diyos. Ginawa niya yon, kaya niya inuutos sa atin. At isa sa mga manifestation at visible sign, kapag ang isang asawang lalaki, sinasabi niya, mahal kita, ito yung nangyari nung Valentine's, so puro I love you, I love you, I love you, I love you. Pero paano mo ipapakita yung pagmamahal ng isang mister sa kanyang misis? At ganun din sa pangunguna. Paano ipapakita yung love and leadership niya sa wife? By regular teaching. Ephesians chapter 5, verse 25 to 26. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, watch this, having cleansed her by the washing of water with the word. Salita. May pagtuturo. Paano niya daw pinakita? Ginibap niya yung sarili niya, tapos tinuruan niya. Pagtuturo, pagtuturo, pagtuturo. Ang mga asawang lalaki ay either sinusundan nila ang imahe ng unang Adan o ng ikalawang Adan. Kaya mabigat to na responsibilidad sa mga kalalakihan, sa mga asawang lalaki. Dahil para tayo maging isang responsable at handa na tagapagturo sa tahanan, dapat hindi tayo tumigil sa pagiging isang deboto na mag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang si Mrs. dapat interesado sa Word of God. Dapat si Mr. din. Kasi siya yung mangunguna. Siya yung magtuturo. Yan ang obligasyon ng mga lalaki, ng mga asawang lalaki. Ang mga pastor, dapat nag-aaral sila para magturo at mangaral ng salita ng Diyos sa church. Ang mga asawang lalaki, dapat rin mag-aral ng salita ng Diyos kasi may tuturuan sila sa bahay. Ang mga asawang lalaki ang pastor sa bahay. Ang mga mister ang pastor sa bahay. Ang mga pastor ang pastor sa church, pero ang mga asawang lalaki ang pastor sa bahay. Mister, pastor ka. Pastor ka sa sarili mong tahanan. Walang mister na hindi pastor. Ikaw mismo ang tagapagdala ng Biblia sa sarili mong tahanan. Kami ni Pastor Erdy, dalawa na. Pastor kami, tapos pastor sa bahay. Pero kayo rin ay pastor. Sa kanya-kanya niyong mga tahanan. Now, para sa mga asawang babae, gusto mo ba yung mister mo na mas maging maiging taga-disipulo? Wife, do you want your husband to be a better student of the word, better theologian para ma-lead ka niya sa kanyang obligasyon? Panalangin mo siya. Mga asawang babae, wag mo lang ireklamo si mister. Ipanalangin mo siya. Wag mong sabihin, kasi ganito, kasi ganyan. Hindi, ipanalangin mo siya, suportahan mo siya, para siya ay magkaroon ng pagiging responsableng pagkalalaki para sa espiritual niyong mga pangangailangan. Now, napakaraming practical. Let me just give you one. No? Mga misis, may mga nireregalo rin kayo sa asawa niyo, di ba? Imbis na regaluhan niyo yung asawa niyo ng laruan, regaluhan niyo ng libro. Gusto mo ba na magawa niya yung responsibilidad niya? Kung meron ang regalo sa asawa mong lalaki, you want something that will encourage him to do his role as a husband. Kung ano ang binibigay mo, yun ang finifeed mo. Wait lang, kalma lang. Medyo na-hype na yung mga lalaki. Babalik ako sa inyo. Pero hindi lang yon. Bigyan nyo sila ng panahong mag-aral. Bigyan nyo sila ng time na makapag-aral. Pwede yung sabihin, ako gagawa ng lahat ng ito, pero para makapag-aral ka. Kung hindi ka mag-aaral, hindi. Pero kung mag-aaral ka, I will bear the other burdens sa household natin for you to do, to read, to study. Kung yun ang purpose. You can do that, wives. Pwede mong gawin yun. Bakit? Sinusuportahan mo siya para magawa niya yung responsibilidad niya. Encourage him. Palakasin mo yung loob niya. Huwag mo siya hilahin pababa. Itaas mo siya para magawa niya yung kanyang responsibilidad. At ng mga asawang lalaki, wala kang excuse.
Dahil ito ang inaasahan sa iyo ng Panginoon. Kapag may sakit sa tahanan, salita ng Panginoon. Kapag kayo ay merong mga pagpapalang material, ikaw dapat ang magsabi sa misis mo, pasalamatan natin ang Diyos. Kapag kayo ay may pinagdadaan ng mahirap, kayo ang dapat magsabi, lalaki, ikaw dapat magsabi, pagtiwalaan natin ang Diyos. Kapag kayo ay nagkakasalang mag-asawa, ikaw magsabi, magsisi tayo, asawa ko, sa harapan ng Diyos. Kapag kayo ay nakakasunod, ikaw magsabi sa asawa mo, huwag tayong maging mayabang, asawa ko. Biyaya to ng Diyos. Lalaki palagi. Ikaw magtuturo at magsasabi at magbibigay ng direksyon sa tahanan nyo. Huwag mo hayaan na yung direksyon ay kung saan-saan lang, ikaw ang magdikta ng direksyon ng tahanan mo. At anong direksyon? Biblia. Anong direksyon? Kaluwalhatian ng Diyos. Anong direksyon? Pagsunod kay Hesukristo. Sa lahat ng panahon, yan ang dapat mong gawin. Wala kang excuse, asawang lalaki. Ikaw ang may obligasyon na matuto sa katauhan at persona ni Kristo. At yan ang ibibigay mo sa iyong tahanan, ang salita ng Diyos. Alam mo, si Satanas, napaka-willing niyang turuan yung misis mo. Mister, makinig ka. Si Satanas ay napaka-willing na palitan ka. Naturuan ang misis mo. Therefore, mag-aral ka at maging handa ka na maging isang lalaki na magtuturo sa kaalaman ng Panginoon. Hindi problema kung marami ka ng alam o konti ang alam mo. Hindi yan ang problema. Ang tanong ay patuloy ka bang nag-aaral? Kahit gaano karami ang alam mo, hindi sapat yan. Ang tanong, nag-aaral ka bang patuloy? Are you still studying the Word of God so that you can give it to your household? Ang sinabi ng Panginoong Yesus, ang salita ng Diyos ay tinapay. Ang tinapay, hindi isang kainan lang. Bukas meron ulit. Sa makalawa, meron ulit. Hindi mo pwedeng sabihin sa misis mo, nakain na natin yan last year. Hindi, ang tanong ngayon. Ano yung ngayon? Ano yung ngayong araw? Yan ay araw-araw na pagkain. It's our daily bread. Kaya ang buwan, nakukuha niya yung liwanag niya mula sa araw at yung mundo natin ay nakukuha yung liwanag mula sa araw at sa buwan. Ang mga asawang lalaki ay parang buwan na ibinibigay niya yung liwanag mula kay Kristo patungo sa kanyang misis. Minsan, pwedeng dumiretso sa misis ang salita ng Panginoon, pero meron ding dapat panahon kung saan nanggagaling ito sa asawa niyang lalaki na galing din kay Kristo. Hindi pwedeng sabihin ng asawang lalaki na hindi mo ko kailangan, dumiretso ka kay Jesus. Hindi niya pwedeng sabihin yon nang hindi niya ginagawa yung responsibilidad niya. Hindi pwede. Dahil mismong talata natin na nagsabi, lumapit ka sa asawa mong lalaki. Ang mga asawang babae ay pwedeng dumiretso kay Jesus at dapat nilang gawin yon, pero dapat rin nila itong makuha sa kanilang mister na bigay din ng Panginoong Jesus. Husbands must say both. Mga asawang lalaki dapat magsabi, Mrs., aking asawa, manalangin ka sa Diyos. Humingi ka sa Diyos. At ganun din ang sasabihin ng asawang lalaki, maaasahan mo ko pag nagtanong ka. Tanungin mo ko pag may tanong ka. Nandito ako, paghihirapan ko yan, pag-aaralan ko yan para sa'yo. Dahil inutusan ako ng Panginoon na gawin ito para sa'yo. Si Susannah Spurgeon ay nagdurusa ng isang chronic health issue. Kaya pag nai-invite si Spurgeon sa iba't ibang mga lugar, madalas hindi makasama yung misis niya. Kasi nagpipreach si Spurgeon. Now, itong si Spurgeon, alam niyang hindi makakapakinig ng sermon yung asawa niya. Pag iniwan niya, nasa bahay lang yung asawa niya. Ang ginagawa ni Spurgeon, inaalagaan niya pa rin yung misis niya spiritually. Alam niyo yung ginagawa niya? Sumusulat siya ng letter. Sumusulat siya ng mga devotional letters. Para saan? Ibigay sa kanya. Para may mababasa siya. At itong mga letters ni Spurgeon sa kanyang asawa kay Susannah, na-compile ito. At ito'y tinawag na A Cluster of Campshire. Isa itong compilation
ng mga sulat ni Spurgeon, mga reflection niya kay Kristo, pag-ibig ni Kristo, katapatan ni Kristo, meron doon mga preaching niya mismo. Binibigay niya kapag may sakit, pag hindi makapag-church, yung asawa niya. Dahil ang pakialam ni Spurgeon ay hindi lang yung emotional needs ng kanyang misis. Ang pakialam niya rin ay yung spiritual na kalakasan ng kanyang misis kapag wala siya. Yun ang ginawa ni Spurgeon. Mga asawang lalaki, I know it is difficult. Napakahirap. Meron ka ng trabaho, may mga iniisip ka pa sa bahay, iniisip mo pa yung misis mo, minsan iniisip nyo pa yung iba nyo kailangan mga probisyon. Totoo yan. Pero hayaan mo na ang isa sa mga pangunahing pakialam mo ay spiritual na kondisyon na yung asawang babae. Isa yan dapat sa priority mo. Isa yan sa pinakatugatog na pakialam mo. Ang espiritualidad ng iyong asawang babae. At bilang pagtatapos, katulad na napakaraming mga churches ang kailangang i-reform. Isa yan sa mga sinisigaw. I-reform ang mga churches, i-reform ang mga churches. Pero hindi lang church ang kailangan ng reformation. Hindi lang mga church. Maging ang mga pag-aasawa ay kailangan din ng reformasyon. At magsimula tayo. Manalangin tayo, pinupuri ka namin, aming Diyos. Pinupuri ka namin, aming Panginoon. Ikaw ang nagbigay sa amin ng salita mo at dito sa salita mo, O Diyos, may pagtatama at merong paghahamon at merong paghikayat. At hinihiling namin, Panginoon, na ang aming mga pag-aasawa ay hindi maging mukhang makamundo. Ang aming mga pag-aasawa ay maging mukhang makakristo, makakasulatan, makabiblia, makakatotohanan. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming pagiging mga suwail. O di kaya, ang direksyon namin ay hindi ayon sa iyong kasulatan. Tulungan niyo kami, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon. Marami kaming nakikitang kasalanan, pero yung kasalanan namin, hindi namin tinitignan. Napakaraming kasalanan tungkol sa marriage, na handa kaming punahin, pero yung sarili namin ay hindi kami handang aminin. Turuan niyo kami, O Diyos, at ireforma mo kami ayon sa iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng isang diwa, isang kasigasigan na ayon sa iyong kasulatan. Samahan kami ng iyong Espiritong Banal. Samahan kami ng banal na Espiritu para kami maging kawangis ni Jesus. Pinupuri ka namin sa pangalan ng ikalawang Adan na si Jesus. Amen.